Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong si Sandro Marcos kasi na-interview kahapon ng 4 alas. May matindi pong revelasyon si Sandro Marcos na malamang mag-oramintado na naman dito si Sara Duterte at yung mga DDS. Kasi binulgar mga kababayan ni House Majority Leader Sandro Marcos yung mga demands, mga kababayan ng kampo ng mga Duterte. At dito natin mga kababayan maintindihan kung bakit si Sara Duterte galit na galit. At yung mga Duterte po, buong pamilya niya at kampo niya, galit na galit sa Marcos administration. Kasi nireject ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga demands nila. Kasi yung mga demands po talagang unacceptable po, mga kababayan. Gusto ngawakan pala sa liig yung ating Pangulo. In exchange, mga kababayan, ng support ni Digong. Kasi pumunta daw itong si President Bongbong Marcos, kandidato pa lang siyempre noon. Kasama yung kanyang anak na si Sandro Marcos. Pinaghintay pa ng mga 2 hours sa Palasyo Malacanang. Siyempre, sinisikya yung support, hoping mga kababayan na pag sinupport ng Duterte administration, lalong lalakas yung kandidatura. Anyway, unity team sila. Di ba po? Pero alam na natin ito noon pa, kaya pala hindi in-endorse ni Digong kasi hindi tinanggap ng ating Pangulo yung mga kondisyon. Binigyan ng kalaban, mga kababayan, yung unity team. Binigyan ng kalaban ni Digong. Ang ginawang kandidato si Bongo at saka si si Bato de la Rosa. Ibang tinignan po ninyo, napaka-selfish talaga po. At tulad ng politika nila, mga kababayan sa Davao, gustong kontrolin yung Pilipinas. Na ang gustong mangyari pala, mga kababayan ni Digong, ng mga Duterte, presidente si Bongbong Marcos, pero hawak sa liig. Kasi ang kondisyon to support, sa kanya yung Senate President, sa kanya yung Executive Secretary, siya yung pipili, sa kanya yung Speaker of the House, at other members ng gabinete. Ano mangyayari niyan? Kiko-kiko. Gustong gagawin na puppet nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, puppet president. So ang lalabas, mga kababayan, si Sara Duterte ang magmamando bilang Vice President kasi hawak yung Little President. Executive Secretary, di ba? Gusto nila sa kanila yung Executive Secretary. Saan ka nakakita yung Little President hawak nila? So ano na lang ang kalagayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Puppet nila. Yan ang kondisyon nang hindi pumayag yung ating Pangulo na sabi ni Sandro, after niya na mag-usap, pinaghintay sila ng 2 hours. Sinabihan daw siya ng kanyang tatay para niya akong papatayin na nito. Ganon katindi, mga kababayan. Yan ang balita ngayon. Sandro Marcos bears Duterte camp demands for backing dad in 2022 polls. Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer. Ito, interview, exclusive itong interview, mga kababayan, ng 4 di alas sa DCMM, Prime TV. Yan report ng Impact Leadership. Pero kuha ito sa interview ng 4 di alas. Sandro says, he kinda saw unity team breakup coming. From the very start, mga kababayan, alam ni Sandro, hindi lang siya nagsasalita. Po respeto sa kanyang tatay,
At sa ka-unit team na si Sara, hindi siya nagsasalita. Ngayon lang siya nagsalita. Pero alam niya na yung relasyon, mga kababayan, is fragile, babasagin. Kasi yung mga kondisyon po, mga kababayan, ay hindi katanggap-tanggap. Na hindi nga po tinanggap ng ating Pangulo, pero natuloy yung unit team. Pero as a result ng hindi pagpayag ng ating Pangulo, kasi di ba, hindi man po in-endorse, mga kababayan, as a consequence niyan, na hindi po sinuport yung unit team, nagkakampanya pa lang po, sinasaraan na ni kasi hindi nga pumayag yung ating Pangulo, sinisiraan na ni Digong, hindi kinagat yung mga kondisyones, kasi sino yung kakagat nun? Magiging kiko-kiko ka? Hawak ka sa liig ng dating presidente? Parang presidente ka nga, pero ang nasusunod si Sara, vice presidente. Kasi yung executive secretary mo, the little president, hawak nila. Di ba? Pati yung Senate President, galing sa kanila. Speaker of the House. Kaya siguro, mga kababayan, now we understand kung bakit gusto nilang ikudita si Speaker Martin Romualdez. With this revelation ni Sandro Marcos, dito natin maintindihan kung bakit galit na galit ang kampo ng Duterte kay Martin. At ginagamit, mga kababayan, itong mga maleta boys para ipin down sana si Martin Romualdez. Nagbaliktaran na po yung mga maleta boys. Nag-self-destruct, mga kababayan, yung mga maleta boys na puring-puri yung kampo ng mga Duterte. Lalo si Sara, puri-puri yung mga maleta boys na ginagamit nila sa destabilization. Kaya pala, mga kababayan, wala silang tigil sa destabilization. Kasi hindi nangyari yung kanilang gusto. Ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, yung kwento. Ayan o. Sabi dito sa report ng Inquirer, pero galing ito sa interview ng 4 de Alas. Ibigay natin yung kredito where the credit is due. Representative Marcos bears Duterte admin demands in exchange for backing dad in 2022 polls. Ito yung programa, interview, kwentuhan with Representative Sandro Marcos, 4 de Alas. Can they saw it coming? Representative Sandro Marcos sa paghiwalay ng unit team. Kahit man po sinong matinong politiko, hindi papayag sa kondisyon na ganun. Ano yan? Kaya, pinagpatuloy, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong, yung pagkandidato, may unit team, walang endorsement kay Digong, panalo landslide. Walang credit sa mga Duterte. At nanalo, mga kababayan. Tama yung mga analysis natin. Nanalo si Sara Duterte kasi po 31 million doon, Marcos supporters. At sabi ko sa inyo, nanalo yung mga Duterte, si Digong, dahil po sa Marcos loyalist. Okay po? Kaya lang, nagamit na yung mga Marcos supporters, naging Duterte supporter po. Kasi, di ba, yung mga galit sa mga Dilawan, yung mga Marcos sa mga Dilawan, nilagay nila si Digong. At kasama tayo doon sa bumoto, mga kababayan. And later on, lumaki yung ulo ng mga Duterte, feeling nila sila yung magaling at saka utang na loob dapat sa kanila kung mananalo si PBBM. Nanalo po si BBBM nang walang support sa mga Duterte. At kung 32 million ang boto ni Sara, dahil yung Duterte supporters hindi po bumoto sa Marcos. Pero yung Marcos supporters bumoto kay Sara Duterte, kaya 2 million sila. Pero yung destabilization hindi nila magawa kasi nga po solid ang Marcos supporters. Kukunti lang sila, mga kababayan. And Marcos supporters na sumuport kay Sara, nag-withdraw na po ito at lahat. Yan ang rason kung bakit hindi sila makapag people power. Yan ang tamang analysis po, mga kababayan. At huwag kayong maniniwala
na may utang na loob sa mga Duterte yung Marcos. Baliktad po, ang may utang na loob po sa Marcos yung mga Duterte. Kasi hindi sila kilala, nakilala sila at naging national politician dahil po sa support ng mga Marcos supporters. Ang Marcos po, 1960s pa, sikat na po. At yung boto ng Marcos, mga kababayan, na landslide, yun ang nagpa-landslide sa Uniteam. Nadamay lang nagkinabang si Sara Duterte. Never in history of our country sa politika na yung mga sumunod na mga leaders nakakuha ng ganon na landslide vote. Kahit si Digong, 16 million dahil po sa Marcos supporters. 14 million yung vice presidente si Leni Robredo. Pero alam na natin yung nangyari. Yung 200,000 na lamang ni Leni, parte yun ng magic. Dapat ang panalo noon, mga kababayan, si Bongbong Marcos. But anyway, bigay ko sa inyo yung kwento. So sabi dito, House Majority Leader in Ilocos Representative Sandro Marcos revealed on Saturday that an official of Duterte administration agreed to support his father, then presidential candidate Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in 2022 in exchange for the right to handpick the next executive secretary, House Speaker, and other key officials, pati po Senate President daw. We were supposed to meet the President at the time, anya. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, sabi po ni Congressman Sandro Marcos, sa kanyang sa interview sa kanya sa DCMM's 4 Alas program. So possibly yung isa doon si Bongo. The rest, iwan ko kung sino, possibly si Medialdea, hindi man pinangalanan kasi ni Sandro Marcos. So ganun yung strategy ni Digong. Hindi siya nakikipag-usap direkta doon sa mga lieutenants niya, sa mga trustee niyang tao para mag-set ng mga kondisyones. Paimportante siya, mga kababayan. Ganon ang style. Pinaghintay pa yung ating Pangulo. Imagine, anak ng dating Pangulong Marcos Sr. na yung mga supporters nagpanalo sa kanya sa 2016 election. Pagkatapos, gaganunin mo. Hindi mo harapin. Pinaghintay mo pa ng 2 hours. Tapos, ultimately, 3 tao mo lang ang nakipag-usap imbes na harapin mo ng personal. Di ba? That is, pambabastos sa anak ng dating leader, Marcos Sr. Kasi, feeling niya, ako nga niyang presidente. Hindi magiging presidente si Digong kung hindi sinuport ng Marcos, hindi sinuport ni Amy. Kung hindi sinuport ni Amy, walang rason ng mga Marcos supporters para iboto si Digong. Malamang talo. Tama? Pero yun ang nangyari, mga kababayan. Hindi umarap si Digong. Pinaharap niya yung 3 tao. Impossibly, isa doon si Bongo. Kasi yun ang trustee. Sabi dito, he even detailed that they waited for at least 2 hours. Instead of just Duterte, however, 3 other officials joined in. Without disclosing the identity of the political figures, he said that one individual, an incumbent official, so possibly si Bongo, told Duterte to back Marcos Jr. under one condition. They will determine who will be the executive secretary, the Speaker of the House of Representatives, and more. There's one person who is a sitting official now. And sinabi niya kay Pangulo, sige, supportan ka namin on the condition that kami ang mamimili ng executive secretary, kami ang mamimili ng speaker, kami ang mamimili ng Senate President. Kami ang mamimili ng secretary, basta marami silang hiningi, sabi po ni Sandro Marcos. Papayag ka sa ganon? Siyempre, hindi pumayag yung ating Pangulo. Yun ang rason pala, kaya linagyan ng kalaban, si Bongo yung nilaban, mga kababayan, tapos si Bato de la Rosa, Vice President. Pero hindi man yun, Hindi man yun seryoso. Si Bongo, nilagay niya
bilang alas na sige niya, lalagyan kita ng kalaban. Bumaliktad din si Bongo kasi hindi man kaya yung popularity ng ating Pangulo. Di ba? Hindi, madaling sabi, hindi nagpasindak yung ating Pangulo. So, anong nangyari mga kababayan, as we know, mga kababayan, di ba? Biglang nag-file for President si Bongo. At during the campaign, mga kababayan, ginajab-jab ni Digong, sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre, nag-decline yung ating Pangulo to accept the conditions. Nagets na ninyo kung bakit masamaan yung loob nila? At yung demand ni Sara Duterte, mga kababayan, na siya yung DND Secretary, hindi din nangyari. Kasi alangan man, kontrolado ng Duterte yung defense. Ano mangyari? Nabasa na ng ating Pangulo yung intensyon ng mga Duterte. Gusto siyang awakan sa liig. And possibly, ito na nga, destabilization. Pero hindi sila nagtatagumpay, mga kababayan, sa mga attempts. You see? At sabi nga ni Jose Claire Castro, napanood ko yung kanyang analysis commentary. Kaya pala niya, sabi ni Jose Castro, noon pa man, Vice President-elect pa lang si Sara Duterte. Nagpasiguro na siya. Sabi ni Jose Castro, may hiwalay siyang security. Yung BP SPG, di ba? Ay, BP, tama, Vice Presidential Security Group, hiwalay, mga kababayan. Na ang nag-organize yung mga tao ni Digong, mga kababayan. Dating Defense Secretary niya, yung nagdidikta. Para yung loyalty kay Sara. In case, kinukuha na, pinipredict na ni Sara Duterte yung pag-iwalay nila. Kasi nga, may nangyari sa loob na hindi nagustuhan nila nang i-reject mismo ng ating Pangulo yung demand ng Executive Secretary, Speaker, Senate President, and other secretaries, handpick niya. Imagine, little president, tao ni Digong. Sa magiging kiko-kiko, mga kababayan, yung ating Pangulo, it will render the president inutil. Sila yung magpapatakbo ng gobyerno. Yang madaling sabi, figurehead lang yung ating Pangulo, pero sila ang nagpapatakbo ng gobyerno. Payag ka sa ganon? Now you know, naintindihan na natin kung bakit galit na galit sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sabi dito. The revelation followed a question about the fallout of the unity team, Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte's tandem, which the lawmaker said was due to a power struggle. A part of me kinda saw it coming, hindi dahil sa isang tao, kundi dahil sa dami ng iba't ibang partido sa paligid, sa dami nilang, it was a power struggle. Yan ang sabi ni Sandro. Nung nangangampanya na ang aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami, pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami na kahintay. We were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa 3 tao. There was one person who is sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo, sige, suportahan ka namin on condition na kami yung mamimili ng ES, kaming mamimili ng speaker, kami mamimili ng Senate President. Baka gusto nila si Alan Peter Cayetano kasi, di ba, Vice President ni Digong na natalo. Na ngayon, sa revelasyon ni Sandro Marcos, maintindihan natin kung bakit ganon naglalaway na mahawakan yung Senate presidency by hook or by crook at kumapituko, kaya lang nakabitaw pa rin si Alan Peter Cayetano. Sinugal, mga kababayan, ni Bato de la Rosa para wrestlingin si Tito Sen as Senate President. Pero na trap, mga kababayan,
si Bato de la Rosa kasi may warrant of arrest na hawak yung NBI. Nagkandara pa, nagkasugat-sugat sa kakatakbo. Pero naagaw pa rin yung Senate presidency despite ng sakripisyo ni Bato. Munti ka nang ma-deliver pa dahil. Alagi mga kababayan, nakita na ninyo kung gaano sila ganid. Kaya walang tigil sa destabilization. Lahat ng minimitiin nila, nireject ng ating Pangulo. Kasi nga po, yung kondisyon, hindi po pwede. Di ba? Payag ka ba sa ganong kondisyon, Senate President, hawak mo? Little President, Executive Secretary, hindi na makagalaw niyan. Tao nila. Speaker, tao nila. Possibly si GMA ang gusto nilang ilagay. So hindi maka-implement ng mga projects ng kung anong gusto ng ating Pangulo, si PBBM, tama? In other words, sila ang magpapatakbo ng gobyerno. PBBM, pangalan lang niya. Nakaupo nga siya. Pero hindi man siya po makagalaw, hawak siya sa liig. Lukuhan mga kababayan nito na gustong mangyari nila. Kami mamimili ng sekretary. Basta marami silang hiningi. And then we were left the palace. Tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Sabi ni Sandro, kulang na lang niya, papatayin nila ako. Para hindi makaupo na presidente, mga kababayan. Kasi sa totoo lang po, ang gusto talaga nila na maging presidente, si Sara. Ran nga po. Kaya lang, na-feel nila hindi mananalo nang mag-declare na tumakbo bilang presidente yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mananalo si Sara. Kaya pumayag si Sara na maging vice-presidente. Sa kondisyon na gano'n ang arrangement. Nagets na ninyo? Pero siyempre, ang ginawa ng ating Pangulo, umalis na lang, itinuloy pa rin yung unity team, hoping na si Sara has her own mind na magdidesisyon ng tama. Talagang, siyempre, dugong Duterte. Ngayon, yung mga demands kung ano-ano, pati yung helicopter gusto niya siya yung magamit para sa anak niya. Hindi daw tinupad. But pagbibigyan ka ng ating Pangulo, once, twice, thrice, pwede yun. Pero kung gawin mong personal service yung chopper, presidential chopper, masisira mismo yung ating Pangulo. Na yun mismo siguro yung intensyon nila. Masira yung ating Pangulo para take over yung vice presidente. So ever since, yun ang agenda talaga, mga kababayan. I-render yung ating Pangulong inutil para nagpapatakbo ng gobyerno sila. Ito, panoorin natin mga kababayan. Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And Exclusive po sa I don't know if DCMN. the president's gonna get mad. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangapanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, Matindi. tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, Matindi. nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Pumapanat pa kayong presidente. exactly. And Kaya nang hindi pumayag yung ating Pangulo, umalis sila. Ayun, na pinakandidato si Bungo.
Tapos, para hindi masyado makalata, pati Vice Presidente, binigyan ng kalaban si Bato de la Rosa, running for Vice President. Ganon maglaro sila, mga kababayan. Matindi po. So we were supposed to meet the president at the time, but instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one. Para sa amin, pansarili lahat. Hindi man lang yung tanong, anong magagawa mo para sa ating mga mamamayang Filipino? Di ba? Di ba dapat ganon ang isang matinong leader? Okay, you seek our support, my support. Ang tanong ko, anong maitutulong mo? Ano yung agenda mo para sa ating mga mamamayang Filipino? Kung magustuhan ko, kalinya ng aking programa sa paglilingkod ko sa ating mga mamamayang Filipino, then I can support you without condition, dapat. Yan ang isang matinong leader. Pero kung ang tanong, anong bibigay mong suporta para sa amin? Ano may bibigay mo para sa amin? That is very selfish. So ang gusto, mga kababayan pala, kunin yung lahat ng mga importanteng posisyon. Cabinet secretaries. Kaya pala mga kababayan, pagpunta namin doon sa yung pinatawag kami sa Presidential Communications Office, pati yung Presidential Communications Office, kailangan mga kababayan na kasi yun ni Timpa, di ba? Hindi pa nagkakaiwalay. Kailangan talagang i-purge. Ilang beses nagpalit. Pinurge po kasi ang daming leak ng mga information. Yon ang source ng mga intriga galing mismo sa Presidential Communications Office. Sa loob mismo ng palasyo, ang daming ahas. Yun ang sinasabi ni Maharlikang puting ahas. So papalit-palit ng mga leaders kasi ang daming tao ni Digong ang naiwan. Now you know kung bakit ganon. At nang i-purge mga kababayan, comes now the outside attacks, comes the propaganda ng mga vloggers nila. Wala nang tigil sa pagpakalat ng mga fake news. Gustong pasukuin yung ating Pangulo, lahat ng uri ng paninira, using the Senate, yung mga kalyado nila, nagpaimbestiga. Mga kababayan tungkol doon sa alleged pulburon video na pinakalat nila. Binablockmail yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dinamay pati si First Lady. Relentlessly, left and right yung atake. Pak. Tapos may maisog rally. Sinabayan pa yung maisog rally. Ng maisog rally, mga kababayan, yung launching ng bagong Pilipinas. Nandun kami ni Mrs. Nagsalita si Sara Duterte. After na magsalita ni Sara Duterte sa bagong Pilipinas, larga siya pa Davao, maisog rally para mag-atake sa ating Pangulo. Saan ka nakakita? Lantaran, mga kababayan, yung ginawa na pag-atake ni Sara Duterte, member pa siya ng gabinete noon. DepEd Secretary. Kasi hindi man siya tinanggal ng ating Pangulo. Hinayaan siya na mag-resign para walang rason. Di ba? Para walang magamit na propaganda na tinanggal siya. Hindi. Hayaan ng ating Pangulo na umalis ka na lang. Yun nga po yun nangyari. So, napakatindi ng tiniis ng ating Pangulo. Now, you understand kung bakit gustong agawin. Yung protection niya kasi, yung protection ng ating Pangulo galing sa Congress. Di ba? Gustong tanggalin. Dapat hubad na hubad yung ating Pangulo. Sa kanya yung, yung Executive Secretary, sa kanya yung Senate President,
sa kanya yung Speaker of the House para in case ipa-impeach yung ating Pangulo, hawak niya sa liig yung Speaker. Hindi makagalaw yung ating Pangulo. Hostage ng Duterte. Matalino yung ating Pangulo. Di ba? Mga kababayan, now you understand kung bakit walang tigil sila kahit mga imbento. Mga imbentong mga kwento, mga kaso, yung involvement sa flood control. Ayun. Walang tigil na sinisiraan si Speaker Martin Romualdez until today. Sabi ko sa inyo, and sa ombudsman, malamang marami pang tao si Digong sa ombudsman na gumagalaw para siraan si Speaker Martin until today. Di ba? Tuloy natin. There was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate Grabe. President, kami mamimili ng Secretary, basta If you're a Christian man, listen. Matindi, mga kababayan. Saying, and then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's Alam mo, kulang na lang papatayin nila ako. There was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who Ganon sila maglaro. I guess were vying to take power away, I suppose. yes. So PRTV at BGM. So, ang basa mga kababayan ni Sandro Marcos na ang intention talaga ay agawin yung power, to take power. They're vying to take power. Agawin sa ating Pangulong Bongbong from the very start kung mananalo sa eleksyon. Talagang ang plano ay agawin yung poder sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakita ninyo yung mga propaganda, weak leader, sinisiraan po yung first family, na kesyo ang nagmamando daw na susunod hindi man yung ating Pangulong Bongbong kundi si Lisa Marcos. Ang presidente niya si Lisa. Ganon sila manira, mga kababayan. You just got your new super cut of Di ba, mga kababayan? So, abangan natin yung magiging response nito ni Sara Duterte at kampo ng mga Duterte. Siguradong nag-iisip ng mga depensa. Kasi binulgar ni Sandro Marcos, mga kababayan, yung sikreto. Bakit niya, Mr. Maravillas, binulgar ngayon pa lang? Kasi sumusubra na sila. So, alam po ninyo, in everything there is a season in time. Under heaven, a time to keep silent and a time to speak up. Ito na yung tamang panahon na kailangan ng magsalita si Sandro Marcos para malaman ng buong sambayanan ano nga ba, bakit galit na galit ng gagalaiti. Wala mang ginagawang masama yung ating Pangulo, yung Marcos administration. Bakit naggalit na galit ang mga Duterte at inaaway-away palagi, sinisiraan at yung walang tigil na destabilization. Hindi nila nakuha yung gusto nila. At hindi ibinigay. At tama lang na hindi pagbigyan. Kasi napakasama naman po na sila yung ibinoto natin yung ating Pangulo, pero ang nasusunod, Duterte pa rin. Tama, mga kababayan? Gusto nila gawing inutil na presidente yung ating pinakamamahal na Pangulong. BBM. BBM. Okay pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. At sa mga gusto naman po ng healthy choco drink, choco barley na po, I am amazing choco barley na po. Lumipat na po kayo. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga naghanap naman po ng mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Aileen Rosales, Aileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming. Every Sunday po, mamayang gabi, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede po kayong manood sa kanya at mag-order ng live.